Ayun, nag-i-stock up siya doon. To be honest guys, 3 weeks ko nang gamit to na may sira yung ball race natin. 3 weeks na. Puro ADV tayo ah. Dami oh. Hi guys, welcome back to another video. Today is a new day and ang agenda natin ay magpapalit tayo ng ball race sa ating ADV 160 kasi meron na siyang kanal sa gitna. Pag masdan nyo itong pagliko-liko ng manibela natin, igigitna ko siya. Ayun o, nag-i-snap siya sa gitna. Smooth yung kaliwa, smooth yung kanan. Tapos pag pagigigitna natin siya, ayun o, nag-i-stack up siya doon sa gitna. Pakita ko sa inyo sa manibela. Ayan. So bali pag ililiko mo siya dito, kaliwa, pag kanan, ayun o. Mas ramdam to kapag nasa traffic tayo. Small movements lang yung gagawin natin sa manibela kasi laging tumatama yan sa gitna. So gumigitna, talagang mararamdaman mo siya kapag nasa siksikan na traffic, gano'n. So delikado siya, lalong lalo na sa cornering natin. So pag naka-corner tayong ganyan, kaliwa, tapos medyo dumidiretso na yung kalsada, babalik natin, bigla siya mag-snap ng gano'n. Hindi siya yung slow lang na balik, talagang snap into place na straight manibela, kaya doon nagkakaroon ng hazard or delikado ng gamitin to kapag di pa natin papaayos yung ball race. Ito nga pala yung gamit natin na bearing or ball race dito sa ADV 160 natin. Pang click siya, 125, 150. Universal naman to, basta Honda. Testingin natin to kung okay siya. Sana maging okay, maging smooth katulad nitong stock, no? So kung di nyo pa nakapanood yung latest video natin, nirelease natin sa kasa to. Ito yung ADV ng Pudra ko na grabe naman, sobrang sariwa, sobrang fresh pa, di ba? So sana yung performance nito kagaya ng performance ng stock. So tara, samahan nyo ako guys, pupunta tayo ng GR Motoworks. Yun yung trusted shop natin na gagawa nitong ball race. Sana wala masyadong pila ngayon dahil mag-walk-in lang tayo. At Sabado ngayon, time check 11:13. Traffic. Mainit. Silong natin yung cellphone natin. Ito guys, tulad ng ganitong traffic, pansin nyo, straight lang naman yung kalsada, pero may mga mas masisikip pa na traffic dito na kailangan mong i-maintain yung balance ng manibela mo. Ngayon, kung may sira na yung ball race mo, tulad ng atin, mabigat na siyang iliko-liko, tapos parang pahirap pa siya sa sa pagbalanse natin. So yun talaga, kumbaga hazard na siya. At kapag naramdaman nyo yung ganito na may issue na yung ball race nyo at medyo hindi na kayo komportable sa riding experience nyo, palitan nyo na. Although may option naman tayo na wag muna, kasi to be honest guys, 3 weeks ko nang gamit to na may sira yung ball race natin. 3 weeks na. Nag-uumpisa na akong masanay dun sa handling niya. Dun sa sira. Actually, possible na masanay ka talaga. Kaya sinasabi ng iba, okay lang yan, palipasin mo muna, masasanay ka rin. Pero kung sa 3 weeks na yun guys, sobrang hirap niyang sobrang hirap masanay dun sa handling. Bukod dun guys, talagang kino-compromise natin yung safety natin. Kaya nga tayo nasa kalsada para maging safe, di ba? So yun ang pinaka-priority natin sa kalsada. Lalo na naka 2 wheels lang tayo, priority natin yung safety natin sa lahat ng aspeto. Sa wakas, nakawala din sa traffic. So andito na tayo sa Floodway, kahabaan ng Floodway papuntang Cainta, papuntang JR Motoworks. Update lang pala guys, tinan nyo yung Odo natin, 12,500 na si Mark 7. Almost 1 year na siya, konting araw na lang mag 1 year old na to. Separate vlog na lang para mapag-usapan natin maigi mga naging experience ko sa ADV 160. Top seat muna tayo. Kopya. Joke lang guys, di tayo magta top speed. Delikado dito eh. Pinakita ko na rin sa inyo yung glimpse ng 100 plus kph na itong ADV 160 natin, yung build natin sa panggilid natin. Balikan ko na lang kayo pag ando na tayo. And malamang sa malamang marami nakapila dito. Tapos kung magvo-vlog tayo, ipo-vlog natin yung kung paano niya papalitan yung ball race natin. Pero ipo-voice over na lang natin siguro para mas makapag-focus sila sa gawa ng ball race natin, hindi yung ginugulo natin sila sa pagvo-vlog, no?
Ball race. Ball race. May anong ilalagay natin? May dalang pa ito. May dala. Sige. Nakapil, marami pa yan ano? Puro ADB ah. Oo nga. Dito, sunod ka dito. Sige po. Explain kasi to. Okay. Itabi ko na lang dito. Dyan na lang muna. Okay. Sige, thank you. Puro ADB tayo ah. Dami oh. ADB 160. Kaya nga eh. Kaya Sabado rin, kaya ang daming gawa. Pero sikat talaga itong GR Motorworks sa ano eh. ADV 160, ADV 150, ganyan. Kasi yung mismong owner, ADV user. So, tabi na lang natin siya muna dito. Ganda na ito. So yan. Hintayin muna tayo ng gawa nila. Dami nakapila. Tapos nakakatawa lang kasi puro ADV 160 yung ano. Solid din to. Naka candy red yung mugs. Update ko na ngayon guys pag nakasalang na tayo. Voice over tayo. Ito yung mga tools na gamit nila. At ito nga sinisimulan ng baklasin yung fairings ng ating ADV 160. At dito guys sa GR Motorworks kabisado nila kung paano tanggalin yung mga fairings. May tools pa sila na plastic para hindi na makasugat or makagasgas sa fairings. So yun nga, sinimulan ng baklasin yung manibela. At yan, kinukuha na nila yung mga fabricated tools nila. Yung mga itong mga sinusok-sok nila at ginagamit, ini-utilize nila yung barena or yung ano nila or yung impact wrench nila. So dito nga makikita natin, sobrang dilim lang pero kalawang na yung ano natin, ball race na luma. So yun, sinisimulan na nilang baklasin yung ating yung tugtungan ng ano sa fork. So makita natin inulan tayo dito pero dumaan lang yan, mamaya aaraw na ulit. So yan, nakita nyo sobrang kalawang. Tapos kung mapapansin nyo dito, parang ang konti talaga nung grasa, factory grease na nilagay nung binuotong ADV 160 natin. Ayan, mapapansin nyo kulang-kulang na yung ano, grasa. Tapos puro kalawang. Tapos dito pinapakita ni kuya yung ating yung mga tama, yung mga maliliit lang na tama ng bulitas. Sobrang hindi siya pakita sa camera. Tapos ayun nga, sinusimulan na nilang may gamit ulit silang tools na nagme-make use sila ng barena nila para mapadali yung trabaho. So yun, ganun lang kadali. Na-remove na nila yung mga luma nating ano, ball race. Ayan o, makita nyo sa reflection, sobrang liliit ng mga tama. Ayan, sabi ni Kuya, sobrang liliit na tama. Pero grabe yung ramdam dun sa handling kapag nagda-drive tayo. Ito na yung Phaeton natin. Mapapansin nyo dito, malalaki yung mga bulitas compared dun sa stock ng Honda. Ayun, mas marami yung bulitas maliliit. Itong Phaeton malalaki, tas konti yung bulitas. So dito gamit yung press tool, ginamitan din ulit na ng impact wrench para may lagay ng pantay yung mga lagay ng bulitas dito. Ayun, medyo basa lang dito pero pupunasan nila yan mamaya para safe sa kalawang. Dito ang gamit nila high temp grease. So dito makita nyo guys, papaliguan nila ng grasa to. Ayun, talagang ito maliligo talaga to sa grasa. Ayan, lalagyan nila yan mismo sa ano natin. Tapos dito sa mismong stem. Tapos dun din sa taas. Ayan, solid talaga. So yan, i-assemble na nila yung dugtungan dun sa fork natin. Ayan, so makikita nyo dito na ulit yung press tool nila. Tapos may fabricated tools silang ginagamit para maiikot ng maayos. Tapos yun, ginagamitan nila ng torque wrench para yung tamang value ng torque specs yung ilalagay dun sa ano, yung tamang higpit lang. Kasi pag sobrang higpit yan,
magkakaroon tayo ng problema sa steering natin. So yun, makikita nyo dito mamaya pag na-assemble na yung manibela. Sobrang smooth yan guys. Tingnan nyo. Pamura din talaga tayo dito kasi tingnan nyo naman, parang bago. So bago nila ikakabit yung buong fairings, ipapa-test drive nila sa atin yung motor. So, tapos na rin sa wakas. Siguro ginawa yung service ng mga 2 hours. Kumain siya ng 2 hours na pagpalit ng ball race. Mas maigi na yung ganun, yung hindi minamadali yung paggawa. Tapos ito, na-test drive muna natin siya bago natin ipakabit yung fairings. Naramdaman ko kaagad guys yung parang bago ulit yung feeling ng handling niya, grabe. Tapos kampante na ulit ako mag one hand kahit pa paano. Alam yan, kunwari may gagalawin ka sa helmet, may kukunin ka dito, hindi ka ilang na mag one hand oh. Tapos malikot na ulit siya yung manibela. Ang ni-involve niya ng iliko-liko. Mamaya matetesting natin to lalo sa traffic na dadaanan natin. Ayun parang gumigewang-gewang ako solid. Ayun nga guys, tulad ng sabi ko kanina, 3 weeks going 1 month na natin gamit yung ADV 160 natin na may problema sa ball race. So talaga namang nasanay na tayo dun sa ganung mabigat yung manibela. Ang hirap iliko. Kaya naman talagang naninibago tayo ngayon sa sa handling. Kaya naman ang dapat natin gawin ngayon, magbawas tayo ng speed, tapos iwasan natin yung mga lubak. Kasi nung una, syempre stock pa to lahat. First time natin magmamotor, first time natin makalayo-layo. Lahat ng dinadaanan natin, hindi pa natin kabisado yung mga lubak. Yung mga mayroong potholes, manholes, mga ganyan. So hindi natin alam kung saan nakapwesto yung mga yun. Dinaanan natin silang lahat. Pero kahit pa paano, inabot naman ng mag-iisang taon bago tayo nagkaroon ng ganung problema, yung ball race problem. Kahit pa paano, sa tingin ko, masasabi ko nang nasulit natin yung stock na yun na ball race. Ngayon, matetesting natin tong Phyto brand. Matetesting natin kung gaano siya katagal. Pero syempre, magkakaroon na tayo ng ingat kasi ngayon sa pagmamaneho. Kabisado na natin yung mga lubak sa mga dinadaanan natin daily. So maiwasan na natin yung mga ganong yung ball race problem. Ayun kapag sumisingit ka sa ganitong traffic, talagang kakaba-kaba ka na baka biglang kumabig yung manibela mo. Kasi may sarili siyang kabig may sarili siyang ligo kapag kapag ganito na minor lang yung liko-liko. So ito guys, tinatahak natin yung kahaba ng Amang Rodriguez going to Marcos Highway. Grabe yung traffic talaga dito lagi. Mapa weekends or traffic. Hanggang Marcos Highway, problema yun. Kaya sa mga curious dyan na kamusta ang fuel consumption ng ADV 160 sa city driving, lalo na sa heavy traffic. Ito nakikita nyo ngayon na 34.5. Sa trip A lang yan Papakita ko sa inyo sa next video yung fuel consumption talaga nitong ADV 160 natin. Kaka-reset ko lang kasi kaya ganyan mababa yung fuel consumption dahil kaka-reset lang natin. May iba din na nagsasabi na kapag magpapalit ka na ng ball race, isabay mo na yung pag-repack ng front shock. Hindi natin ginawa yon dahil kampante pa naman tayo or medyo komportable tayo dito sa timpla ng Honda yung sa front shock nya. Pero syempre yung oil na yan na nabubugbog yan, umiitim yung oil na yan, kailangan natin palitan yan soon. Pero sa ngayon hindi muna natin pinalitan kasi kulang tayo sa budget. At the same time medyo okay pa naman yung bounce ng front shock natin. Sana lang talaga hindi maging factor yon na makakabugbog dito sa bagong ball race natin kung hindi tayo nagpa-repack. Bibigyan ko na lang din kayo ng review sa Phyto na to kung kamusta siya. Siguro yun lang muna for today's video. Abangan nyo yung mga future vlogs ko kasi nabanggit ko nga yung front shock na yan. Baka kay AV Moto tayo pumunta for front shock tuning. Titignan natin yung service ng AV Moto. Pero ipon muna tayo konti. So yun lang. Again, maraming salamat sa panonood. This is Carl MK. Always remember, ride safe and peace out.